Akala mo, simpleng bardagulan lang sa social media. Pero besh, itong issue na to, hindi lang tungkol sa jokes at content. May halong identity, respect at banggaan ng paniniwala sa loob mismo ng queer community. Ang tanong, sino ba talaga ang tama? At sino ang nasobrahan? Usap-usapan ngayon online ang tila bangayan sa loob ng LGBTQ+ community. At sentro nito sina Abdul, Marcy, Evan at ang tila hindi inaasahang pumasok sa eksena, si Janus. Pero rewind muna tayo. Nagsimula ang diskusyon matapos ang isang episode ng Dog Show Divas noong Marso 18 kung saan hindi nagpigil sina McCoy Dubs at Baus Rufo sa kanilang opinyon tungkol sa isang sensitibong issue. Queer baiting. Habang nagbabasa sila ng comments mula sa fans, may isang netizen na nagtanong tungkol sa kanilang coming out story. Pero imbes na sagutin ito ng direkta, ginamit ni na McCoy at Baos ang pagkakataon para maglabas ng mas mabigat na punto. Diretsahan ang sinabi ni McCoy, yung mga straight na nagbabakla-baklaan na content, tigil nyo yan. Tinundan naman agad ni Baos ng, queer baiting, tigil nyo yan ha. Bagamat wala silang pinangalanan, malinaw ang tinutukoy nila. Isang lumalaking trend online kung saan may mga creators na ginagaya o ginagamit ang queer identity, mannerisms at expressions, hindi bilang tunay na representasyon, kundi bilang content para sa views at clout. At dito na nagsimulang uminit ang usapan. Maraming netizens ang nag-connect ng pahayag na ito, kina Ivan, Abdul at Marcy, mga creators na kilala sa kanilang flamboyant at comedic na estilo ng content. May mga sumang-ayon sa call-out na panahon na raw para iwan ang stereotypical portrayals na dapat may accountability sa kung paano nire-represent ang queer community. Pero may mga tumutol din, ganito naman talaga ang ibang bakla. Bakit kailangang ipulis kung paano mag-express ang iba? At habang umiinit ang diskusyon, pumasok si Janus. Sa isang post na mabilis nag-viral, sinabi niya, I miss the good old gays. Yung walang kabahid-bahid ng entitlement. Kasama pa ang larawan ng iconic na si Fanny Serrano. Para sa marami, may malinaw na pinapatamaan pero hindi doon natapos. Sunod-sunod pa ang kanyang mga post na tila may hugot at patama. Woke gay Pinoy logic, bawal magbading-badingan, may larawan ni Ivan, pwede magbabae-babaehan, may larawan ni Aura. Isang post na may larawan ni na Abdul at Marcy, queer batting. Bad yan. At isa pang kontrobersyal, larawan ni Pura Luka na ginagaya si Jesus na may caption, this is not blasphemous, this is art. Dito na lalong nagkawatak-watak ang opinyon ng netizens. May kampo na naniniwalang ipinagtatanggol ni Janus ang karapatan ng mga bakla na maging expressive. Kahit pa ito ay loud, campy o comedic. Para sa kanila, bahagi iyon ng tunay na diversity ng queer experience. Pero may kampo rin na nagsasabing may hangganan ang ganitong expression, lalo na kung nagiging caricature na ito o ginagamit lang para sa entertainment ng walang tunay na understanding o lived experience. At dito na pumapasok ang mas malalim na tanong. Sino ang may karapatang mag-define ng pagiging queer? May tamang paraan ba ng pagiging bakla? At kailan nagiging harmful ang isang expression? Habang tumatagal ang usapan, nagiging malinaw na hindi lang ito tungkol kina Abdul, Marcy o Ivan. Ito ay isang mas malalim na banggaan ng old school laban sa new school na pananaw freedom of expression laban sa accountability, representation laban sa performance, at gaya ng karamihan sa mga viral na issue, walang iisang sagot na kayang mag-satisfy sa lahat. Kaya besh, sa huli, tanong namin sa inyo, ang pagiging totoo ba sa sarili ay sapat na? O may responsibilidad din tayong isipin kung paano tayo nakikita ng iba? Sa gitna ng ingay, bardagulan at opinyon, sana hindi mawala ang pinakaimportante, ang respeto. Dahil sa dulo ng lahat ng to, iisa lang naman ang laban. This is Cheese Flix. Ang kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix sana!